Lalo ngang hinigpitan ang seguridad sa Senate compound sa Pasay City sa gitna ng tensyon kaugnay sa posibleng pagdakip kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Nasa protective custody ng Senado ang mambabatas. Pero iginit ng PNP na handa itong ipatupad ang pag-aresto. Alamin sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Nananatiling nasa ilalim ng heightened security ang gusali ng Senado kasunod ng tensyon nitong Lunes dahil sa tangkang pag-aresto ng National Bureau of Investigation kay Senador Ronald Bato de la Rosa, kaugnay sa posibleng paghahain ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Nagbabala ang hepe ng Southern Police District sa mga nagpuprotesta sa labas ng Senado. Kung mayroon silang paglabag sa batas, we will arrest them, no? Naglatag na ng perimeter security sa Senate compound para magbantay at magpanatili ng kaayusan. Itinalaga na rin ang Civil Disturbance Management ng PNP para maiwasan ang anumang kaguluhan. Currently, sa Senate of the Philippines, we have a total of 343, no? Ang pinakamarami dyan na component is yung CDM component, which composed of 306, no? Ayon kay Acting Senate Sergeant at Arms Mao Aplaska, tanging ang mga otorisadong sasakyan at tauhan lamang ang pinahihintulutang makapasok sa compound ng Senado. Nilinaw naman ng PNP na nakahanda itong gawin ang tungkulin nito kung hihahain na ang arrest warrant laban kay De La Rosa na dating hepe ng PNP. Nais po natin linawin na hindi na pinaiubaya sa ibang agency yung pag-aresto po kay Senator Bato de la Rosa. Sapagkat sinabi ko nga po, doon sa 4 na ahensya, ang maaaring itap ng NCBP-CTC Manila ay NBI at yung pong Philippine National Police para i-assist yung Interpol Manila po. Binigyan din ng PNP na hihintayin muna na mag-convene ang National Central Bureau o Interpol Manila at Philippine Center on Transnational Crime bago ipatupad ang pag-aresto. Kailangan muna ng local court order o direktiba mula sa pamahalaan. Guidance din po ito ng DOJ kung saan pag-uusapan po nila kung paano po i-implement ng Interpol Manila yung ICC warrant. So yan po yung dalawa, yung extradition proceedings at yung direct surrender. Una nang isinailalim ng Senado sa protective custody si De La Rosa, bagay na kinwestiyon ng ilang legal experts at dating mambabatas dahil hindi naman anila ito legal na basihan sa ilalim ng rules of court. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.